Hello mga ka-eat food! Ayan, nandito na tayo sa Beredis. Galing tayong sa agenda. Medyo napaaga tayo kasi kailangan ko na daw ayusan. Dahil ako na lang yung hindi na aayusan dito. Kaya, tara guys. Guys, habang inaayusan si Kait Food, ikot muna tayo dito sa paligid ng kanilang venue ngayon sa kasalang Chris, Mark and Marjorie. Bert, pogi naman. Ano bang mensahe mo sa ating wedding groom? Ayun, siguro feeling ko ako'y kakasal eh. Pero congrats sa kanilang dalawa, Marjorie and Mark, kasi alam ko matagal na panalangin yung ginawa ni Mark pagpapagal sa para kay Jing. Para kay Jing naman ayun, sa wakas. Natuloy rin. Hello, Marjorie and Kuya Mar. Congratulations to the newlywed. Ayan, sana ay tumagal kayo. Ayan, yun naman ang pinapanalangin ko, ang healthy relationship. Guys, eto yung first glance ng family sa bride.
Guys, the father and the mother of the groom. And of course, the groom.
Guys, the father and the mother of the bride. And after this, inabangan natin na pagdating ng bride. This life, all we knows, and we follow His direction. Even though life is short, we'll share forever in salvation. Through this life and beyond, we will let His will be done. 'Cause He knows that I am yours and you are mine. He knows you are my power when I'm feeling weak and sick. He knows you are my harbor. At kasama na ng bride ang kanyang mga magulang. Siyang magtatakip ng kanyang belo sa kanyang ulo. Papunta doon sa pagkuha ng kanyang mapapangasawa sa kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Iyong Diyos na nagbigay sa bawat isa sa kanila ni Mark and Marjorie. It's been a long time of prayer and you answered their prayers. And we thank you, Lord, na makita sila na papunta ngayon dito sa buhay ng pag-isang litig, Panginoon. Samahan niyo po sila. At kayo po, mula sa kanila, ang ceremony na ito ay hindi lang basta maging ceremony, kundi maging daan ng pagpapatibay ng kanilang pag-isang dibdib hanggang sa sila ay nabubuhay. At anumang pag-aaral nila, Panginoon, we pray, sasamahan niyo. Help us to enjoy their wedding together with our friends and families and loved ones and brothers and sisters. Samahan niyo po kami lahat. Salamat po na pinakila niyo ang ulan as we have prayed. May you bless each one of us, God. Even the preaching of the Word of God. Tulungan po na ito ay magiging magkakilala ng pag-aasawa na nais po sa kanilang dalawa sa aking lahat na narito. So, dalangin namin in Jesus' name. Amen. Ngayon po ay talakayin po natin kung ano yung sinasabi ng kasulatan patungkol po sa Kristiyano pag-aasawa. Kasi kung ibahagi sa inyo yung sulat po ni Apostol Pablo
doon po sa aklat po ng Efeso, chapter 5, verse 31 to 33. Medyo mahaba po yung verse na ito, pero nais ko po basahin po sa inyo sa legal English. Sweldo ng asawang babae doon sa asawang lalaki. Kung sabihin na natin, mas matalino yung babae doon sa lalaki. Hindi yung maging dahilan para hindi siya magpasama sa kanyang asawa. But because of the response doon sa leadership na binigay sa kanya. At ito yung makikita natin na pagtuturo as church summit also in Christ. So in verse 25, sabi doon, husband, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her. Pag-vow, dapat ay gentleman first. Masaya ko muna sa iyo. Sa tagal ng panahon, gano'n yun. Nakakala ko pa rin yun. Wala ko nang makita. Akala ko, high school uniform. High school uniform, diba? Na parang slow motion. Wow. Slow mo! Hantay na yun, masabi na lang ako na chili. Hantay na yun, doon nagsimula na nagkaroon ako ng sa babae na masasabi natin nagpipilatahan. So, hindi ko alam kung hindi ko matandaan kung kailan pa ako high school pa yun. So, mga sunod na pangyayari, naimbitahan ako sa isang youth gathering. At nagulat ako na naroon ka. Sabi ko to na nagsimula na magkakilala, simula na mag-text sa isa-isa. Magkausap, ay talk, hanggang sa magkagustuhan. Bata pa natin noon, pero ang dami nangyari. Kagaya na lang mga minagustuhan pa rin. Hala! Yung time na yun, naging inactive ako sa church. Hindi na ako gumagalo ng church. Tapos, nagkakagawa tayo. Yun pala yun. Natutunan natin magtago. O makita ng patago. Hanggang sa dumating yung time na ayaw mo na. Kasi, ang hirap ng sitwasyon. Pero kita mo, May alam yan si Ate Jess eh. Alam mo yan. Lord sa atin na hindi ko okay sila sa atin, lalo na sa akin, at tinanggap nila ako sa kabila ng stata ko sa buhay. Maging sa pamilyang pinanggalingan ko, yung background sa family ko, at yung standard na dapat hindi nagawa. So, sa maraming bagay na hindi, at maging sa mga bagay na hindi ako marunong. Kaya hindi nila gusto sa akin. Pero masasabi ko na tinugon ng Panginoon ang mga panalangin natin sa mahabang panahon. So, naalala mo pa ba nung tinanong kita? Sa lahat ng bagay na meron ka, ano pa ba yung panahon? Sa lahat ng bagay na meron ka. Siguro ka, gusto mo na makauwi yung sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam ano yung panahon. Matagal ko pinag-isipan at matagal na nakilis sa isipan ko yun. Ayan na. Pero, sabi ko sa sarili ko, at gusto kong sabihin sa iyo, sa oras na ito, na nawa tulungan na kami Panginoon, na mabigyan kita ng maganda at maayos na buhay para sa gayon na hindi tayo mag-birth sa mama mo o sa mga magulang mo at sa iyong mga pamilya. At kung hindi mo na itatanong kung ano ang pangarap ko, Pangarap. Pinangunahan ng buo at masaya ang pamilya. Pinangunahan. At masasabi ko na ikaw yun. Ikaw ang kumpatid. Dahil nakita ko sa iyo kung paano mo mahalin at mahalagaan ang pamilya mo. Kaya naman,
Pagsusumikapan ko din, natuparin din ang mga pangarap natin. Buo at masaya pamilya. Namamahalin ka at pananatilihin ito. Nabibigyan ka ng maganda at maayos na buhay. Tutulungan ka sa lahat ng bagay kung saan na natin makakaya. Na magkasama, na magpupuri sa Panginoon at lumago spiritual. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. Kasama ang pag-ibig mo. I love you. Pangako, ano lang eh. Pangako, yun pala may kwento rin. Salamat sa Panginoon. Huwag mo yung handsige. Ayan, sa mga hindi ko nakakaalam, siya po yung unang boyfriend ko at huling boyfriend. Sa ginagawa ng iyong paghihintay, niloob pa rin ng Panginoon na ako ang makasama mo habang buhay. Answer prayer yan. Maraming salamat sa pagmamahal, hindi lang sa akin, maging sa pamilya ko. Hindi man naging madali ang pagsuyo mo sa kanila, pero worth it naman dahil alam kong tinuloy kanilang pamilya. Through all the uncertainties and trials of life, I promise to be faithful to you and love you, so that together we may grow in the likeness of Christ and deepen our faith in Him. With you, I know that the home we build together will praise Him each and every day. Magpatuloy lang tayo paglingkod sa Panginoon at lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga hindi na Pagpasensya niyo na po yung boses ko. Medyo pauso naman. Gusto ko talagang kumanta. Sa kantang The Marriage Prayer, kung alam mo ng iba, sabi dito, Father, I said till death do us part, I want to meet Him with all my heart. Help me to love you more than I love Him. Then I know I can love Him more than anyone else. And bring Him in your presence today. binata lang. Make Him what you want Him to be. I pray to hear His heart. I pray He'll love you more. I pray to cherish and serve Him, and will give you glory today. I pray today, tomorrow, and for the rest of our lives. I love you, my Sinta, Irob, Giliw, mahal kita. Hindi ko na kailangan sabihin ko malampak. Ngayon ko lang narinig yan. Napakaganda. Can I have a veil first?
Ang asawa ay magkasamang nagkakaisa sa pananalati, sa pagkita. Mark, Marjorie, mula sa araw na ito, naway ang lahat ng bagay ay ibilang na ninyo na para sa isa't isa. Kasi may kilala ako, iba ang pera ni Mrs., iba ang pera ng husband. So, this symbolizes na isa, legally, lahat ng meron kayo, mula ngayon ay magkasama. No? Ang tawag sa legal term. Ano tawag sa legal term? No? Conjugal, yes. So, conjugal. Kaya hindi pwedeng magkaiba ang inyong pera. So, ang aras ay simbolo din na masaganang biyaya ng Diyos sa lahat ng umaharap at sumusunod sa Kanya, sa kanilang buhay at pagsasama. Naway lagi ninyong alalahanin at ipadama ang inyong pasasalamat sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapalang ibinigay sa inyo. Sa iba, pinagtatalunan yung pera. Sa inyo, pinagkakaisa ng pera. Sinong sabihin mo kay Marjorie? Sino ba sa inyo mahusay kumawag ng pera? Kasi di ba sa Pilipino, ang normally humawak ng pera ay wife. Pero sa Amerikano, ang humahawak ng pera ay husband. Pero kung sinasabi ko lagi, kung sinong magaling humawak ng pera, dapat yun ang humawak ng pera. Yung panganay namin, yung aking anak ang humawak ng pera. Okay? So, let's have the Bible please. Si Jonas. So ang pag-aasawa ay hindi rin kumpleto kung wala ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ito po sinasabi sa 2 Timothy 3:16, yung literal words doon ay hiningahan, breathe, upang mapagtagumpayan ang mga ito. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay binigay sa atin, sa inyo, upang maging ilawan sa inyong landas. Lagi ninyo ito basahin at pagbulay-bulayan. Hindi kompleto ang kasal kapag wala kang firmahan. No? So, ito tayo sa signing of marriage contract. First boyfriend pala. Live together in this life as a couple who are blessed to be a blessing to others. Amen. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present to you the newlywed, Mr. At magmula kayo, tatawagin silang Mr. and Mrs. Chris Mark Purificacion. Okay? You face together. Ayan, Mark. Tapos na ang kasalan. Pwede mo nang tanggalin ang belo. And you may now kiss the bride. Again. Pabibilang pa tayo? Ilang bilang? 20 raw. Tababa naman yan. Teka muna, totoo ba yun? O, 20 lang, 20. O, 5 daw, 5 haba daw. Kakain na tayo nun. Sige, you may now kiss the bride. 3, 4, 5. Guys, dito na tayo sa reception area. At tayo ay medyo gutom na. Alanganin yung pika-pika, gawa nga umulan. Late na kapagsimula.
see the newlyweds? Alright, let's now welcome and congratulate Mr. and Mrs. Chris and Marjorie Purificacion! Guys, happy ang ating mga abay na babae at lalaki. At syempre, winawagayway din ang table napkin ng mga bisitang narito. Shout out sa lahat ng mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at sa lahat ng dumalo sa kasalang Chris, Mark, and Marjorie sa kanilang pag-iisang dibdib. At syempre, hindi mawawala ang dance with the mother ng groom. At ayan, sila ay nagsasayaw. At ang sumunod ay syempre, ang father and daughter dance. At ang sumunod naman, ang first dance ng couple. At guys, salamat sa inyong panonood. Kaya, pag gutom ka, kumain ka.